Tinutupad ng Panginoon ang hangarin ng bawat isa. Srimad Bhagavatam 2:7-27 paliwanag. Hindi maaaring lumikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng haka-haka ng isip o sa pamamagitan ng pagbobotohan ng bilang ng tao, gaya ng naging kaugalian ng mga hindi gaanong matatalinong uri ng tao. Ang Diyos ay Diyos magpakailanman, at ang karaniwang nilalang na may buhay ay magpakailanman bahagi at kapiraso lamang ng Diyos. Ang Diyos ay iisa at walang pangalawa, samantalang ang mga karaniwang nilalang na may buhay ay napakarami at hindi mabilang. Lahat ng gayong nilalang ay pinananatili ng Diyos mismo. Iyan ang pasya ng mga literaturang Vedic. Nang si Krishna ay nasa kandungan ng kanyang ina, ang demonyong si Putana ay nagpakita sa kanyang ina at nakiusap na alagaan ang batang nasa kandungan niya. Pumayag si inang Yasoda. Ang bata ay inilipat sa kandungan ni Putana na nakabihis bilang isang kagalang-galang na babae. Nais patayin ni Putana ang bata sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang dibdib. Ngunit nang maganap ang lahat, sinipsip ng Panginoon ang kanyang dibdib kasama ang mismong hininga ng kanyang buhay, at ang dambuhalang katawan ng demonyo na sinasabing umaabot sa 6 na milya ang haba ay bumagsak. Ngunit hindi kinailangang palawakin ni Panginoong Krishna ang kanyang sarili hanggang sa haba ng demonyang si Putana. Bagaman lubos siyang may kakayahang gawin ito, ang kanyang pagkakatawang tao bilang Vamana, nagpakita siya bilang isang pandaknap Brahmana. Ngunit nang kunin niya ang lupang ipinangako ni Bali Maharaj, pinalawak niya ang kanyang hakbang hanggang sa tuktok ng San Sinuko na umaabot sa libu-libong milya. Kaya't hindi mahirap para kay Krishna na magsagawa ng himala sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang anyo. Ngunit wala siyang hangaring gawin iyon dahil sa kanyang malalim na pagmamahal bilang anak kay inang Yashoda. Kung nakita ni Yashoda si Krishna sa kanyang kandungan na lumalawak ng 6 na milya upang harapin ang demonyang si Putana, masasaktan ang likas na pag-ibig ng ina ni Yashoda, sapagkat malalaman niya na ang kanyang tinatawag na anak na si Krishna ay ang Diyos mismo. At sa pagkaalam ng pagka-Diyos ni Krishna, mawawala kay Yashoda Mayi ang damdamin ng kanyang likas na pagmamahal kay Krishna bilang isang ina. Ngunit para kay Panginoong Krishna, siya ay Diyos sa lahat ng panahon. Bilang batang nasa kandungan ng kanyang ina o bilang tagatakip ng San Sinuko, si Vamaneva, hindi niya kailangang maging Diyos sa pamamagitan ng mahihigpit na Hindi niya kailangang maging Diyos sa pamamagitan ng mahihigpit na penitensya. Bagaman iniisip ng ilan na maaari silang maging Diyos sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng matitinding austeridad at penitensya, hindi maaaring maging kapantay o maging Diyos ang isang nilalang. Maari lamang siyang magtamo ng maraming makadiyos na katangian sa malaking antas, ngunit hindi siya maaaring maging Diyos. Samantalang si Krishna nang hindi dumaraan sa anumang uri ng penitensya ay Diyos magpakailanman. Maging nasa kandungan ng kanyang ina
lumalaki o sa anumang yugto ng kanyang paglaki. Kaya sa edad na 3 buwan pa lamang, pinatay niya si Sakapasura na nakatago sa likod ng isang kariton sa bahay ni Yasodamayi. At nang siya ay gumagapang at nakagagambala sa kanyang ina sa paggawa ng mga gawaing bahay, tinalian siya ng ina sa isang pambayo ng gilingan. Ngunit hinila ng malikot na bata ang pambayo hanggang sa isang pares ng nakataas na punong Arjuna sa bakuran ni Yasodamayi. Nang maipit ang pambayo sa pagitan ng 2 puno, ang mga ito ay bumagsak na may nakapangingilabot na tunog. Nang dumating si Yasodamayi upang tignan ang nangyari, inakala niyang ang kanyang anak ay nakaligtas mula sa pagbagsak ng mga puno sa pamamagitan ng awa ng Panginoon, nang hindi niya nalalaman na ang Panginoon mismo na gumagapang sa kanyang bakuran ang siyang nagdulot ng pangyayari. Ganyan ang paraan ng pagtutugon ng pagmamahalan sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang mga deboto. Ninais ni Yasodamayi na maging anak niya ang Panginoon, at ang Panginoon ay kumilos ng eksakto tulad ng isang bata sa kanyang kandungan. Ngunit kasabay nito ay ginampanan niya ang papel ng makapangyarihang Panginoon tuwing kinakailangan. Ang kagandahan ng ganitong mga libangan o pastimes ay tinutupad ng Panginoon ang hangarin ng bawat isa. Sa pagbagsak ng dambuhalang mga punong Arjuna, ang misyon ng Panginoon ay iligtas ang 2 anak ni Kubera na isinumpang maging puno dahil sa sumpa ni Narada. Gayon din, maglaro bilang isang batang gumagapang sa bakuran ni Yasoda na nakaranas ng transcendental na kaligayahan sa pagmasid sa gayong mga gawain ng Panginoon sa mismong bakuran ng kanyang tahanan. Ang Panginoon sa anumang kalagayan ay nananatiling Panginoon ng sansinukob at maaari siyang kumilos ayon dito sa anumang anyo, maging napakalaki o napakaliit ayon sa kanyang nais. Haribol.